Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay papakita natin kung paano po magluto ng native na manok na gagawin natin tinulang manok na native. Ito po ay luto po ng Bicolano style po dito po sa bundok. Dito sa bukid. Ganito po yung pagluto po ng tinulang manok. Unang gagawin, ayan po, papakita ko po sa inyo kung paano po yon. Ayan. So ayan po si Sinog, ayan po yung manok. Nakatay na po siya. Ayan na po. Tapos lalagay po siya sa mainit na tubig po para matanggal po yung kanyang mga anong tawag dyan? Balahibo. Balahibo po ng manok. Ayan po. Ganyan lang po siya. Normal lang, di ba? Sa inyong lugar siguro ganyan din yung ginagawa para matanggal yung balahibo ng manok bago siya lutuin. Ayan. Ginaganyan po sa may tubig para po mas madali po matanggal yung kanyang mga balahibo. Kaya kailangan natin ibabad sa mainit na tubig para mas mabilis siya matanggal. Ayan, ayan. Pati yung mga kuko niya po, natanggal din yan. Ayan. Ibabad natin sa napakainit na tubig. Ayan po. Yan po unang proseso natin. Hindi ko na po pinakita kayo paano pagkatay kasi masilan po ang YouTube. Ayaw ng mga ganyan-ganyan yung mga pinapatay yung ating mga hayop. Ayan. Ayan po. Tapos pag okay na yan, kaya po tatanggalin ang kanyang mga balahibo. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung paano pagluto po ng tinulang manok po dito sa Bicol. Anong to yun, Nog? Ginataan. Ginataang native na manok po pala. Sorry. Ayan po, ginataang native na manok po. So ayan na po gagawin natin. Kailangan po tanggalin na po yung kanyang mga balahibo. Ayan. Ganyan po ang susunod pong gagawin. Ayan po, tanggalin na po. Tatanggalin siya para hanggang maging malinis, hanggang mawala yung kanyang mga balahibo. Ayan. Ganyan po ang paggawa po dito ng manok, paglilis po ng manok dito sa Bicol, ganyan po. Iwan ko sa ibang lugar sa Bicol, pero ganyan po dito sa Albay, dito sa Daraga. Lalo pag ikaw po ay nakatira po sa bundok, yan po ang ginagawa. Chicken dressing mga parang kung sa English, din-dress na po yung chicken. Ayan. Tanggal na po yung kanyang mga balahibo. Napakabilis lang kasi nga binabada sa may sa tubig, kaya napakabilis lang tanggalin yung kanyang mga balahibo. Ayan. Ayan po. Tapos mamaya ipapakita rin natin kung paano yung pagluto. So, pagka natin yan mamaya. So ang susunod po na step po ay yung pagkakadkad po ng nyog. Yan po yung pagkakadkad. Tulong papakita ni Ate Alma po yung pagkakadkad ng nyog. Anong gagawin mo dyan? Wala po ilaw, hinahanap yung ilaw. So ayan na po yung si Ate Alma po siya, nagkukudkod. Tuturuan po tayo kukudkod. Ayan po, ayan. Medyo mahirap lang kasi medyo makapagod din ako. Makapagod din. Pwede naman siya kulayo po, pwede naman siya dalhin sa budkuran. Dalawa na ito. Ayan po yung pagkukod. Anong piling po na nagkukudkod, madam? Nakakapagod. Nakakapagod pala, oh. Try nito. First time mo? Pero maganda na nakasakay dito. First time mo ba yan? First time ko to. Yeah, first time po Huwag niya na lang magkukod. matalim yung kudkulan ni teacher din. Ayan po yung kudkuran. Ayan po. Kudkud tayo para sa pagbabago. So, kakukurin yan. Yan po yung nyog na gatain po para ilagay po sa ating ginataang native na manok. Yan, papakita ko sa inyo mamaya kung paano man gagawin yung native na manok. Okay po. Tapos, sinog naman, ginagawa niya yung paglilis po ng manok. Kaya po yung paglilis po. Ayan. Tiyatagal muna yung mga lamang loob. Yung paglilis po niya. Ayan. Ayan. Hirap na po. Hirap na para matang nakakapagod. Pwede naman po kasi ito dalhin sa kudkuran. Nakakapagod daw. Bakit kasi dinala? Ayan po. Bakit kasi? Nahirapan tuloy. Wala pa akong pambayan. 5 piso Ayan lang po. po ang bayan. Jack ko, bagay dyan kay kina Ando. Ayun. Kung pinagkukulo sa kinta. Pero okay na to, exercise din. Exercise din ano. I-try ko na nga din. Oo. Ayan. At masarap sumakay dito sa kabayo. Oo. Kabayo ko.
Yun daw po ang sabi kaya masarap sumakain sa kabayo na kumukudkod. Yan po yung kanyang kabayo po. Yan gusto ni Alma na laging nakasakay sa kabayo. Tired na daw, tired na po siya. Pero masarap pala pinapaminsan. Oo. Exercise Kung lang gusto magdalaga o magkudkod, tumakbo o magkudkod. both. Alam ko na nung pinag-gusto mo exercise. Ano? Yun lang pinag-gusto mo sa bus na pinapawisan ka. Huwag natin po sabihin po kasi po secret na lang po yun. Ayan po. Secret yun. Yun. Ayan ang hindi natin na secret. Secret yun. Ito na. Ayan na po yun. Nakapag na po. Mamaya. Press na press. Fresh na fresh. Press from the farm. Umakyat pa ako nito ng nyog. Ayan. Joke lang. Ayan. Papakita po namin sa inyo kung paano po yung pagluluto na po. Nasa pagluto na po tayo. Ayan po. Ayan. Lagyan mo natin ng mantika. Ayan. Bawang sibuyas, luya. Ito po yung mga kailangan ng mga ingredients. Sibuyas, may bawang na puyat, mayroon pong luya. Yan po yung kailangan po natin na ingredients. Yan lang ba ang ating kailangan ingredients? Ano na iba? At Tsaka yung pangsahog yung na pangsahog po, papaya, tapos yung gata po. Ayan. Yan. Lagyan po natin ng mantika. Ganyan lang po konti yung nalagyan yung mantika. Tapos yung mga ricado. Sangkap na po. Lahat mo na po ilagay yan. panghulihan ng gata. May lalagay ng din. Kailangan i-brown daw po yan bago natin ilagay yung gata. Ayan. Napakasimple lang po magluto po ng ginataang manok na ala Bicol Mobi style. Ayan. Ayan lang po. Simple lang magluto. Next. Ilalagay na natin yung manok natin. Ayan po. Ayan. Ayan po yung natin na manok. Ayan. Ayan po. Bilis na po yung ito ng manok. At ano pang susunod na gawin natin dyan? Lalagyan po natin ng paminta po. Ayan. Black pepper po. Ayan. Dinurog na black pepper po lagyan natin dyan. Tatakpan muna yan. Tapos mamaya mga after 10 minutes saka po bubuksan natin para may lagay po yung gata. Okay. So ngayon after 10 minutes po, ito na po ang tsura po ng ating manok. So anong susunod natin gawin? Lalagay po natin yung gata, yung coconut milk po. Lalagay natin dyan yung gata po. Ayan. Ayan. Nangangamoy na po ang sarap. Ang sarap-sarap. Ayan.
Kaya titigan pa natin yan para makuha kagad yung totoong lasa ng coconut. Ayan po. Ano ba susunod? Ano ba susunod ito? Ang susunod niyan, ang panghuli. Ito ang panghuli. Yan po yung panghuli. Mamaya-maya po yung pag lumambot na po yung ating manok. Dinalagyan natin yung papaya para mas malasa. Ayan. Tapos yung mga pampalagay pong ingredients, nilagay na po dyan yung sibuyas, bawang, paminta, luya, at kung mayroon kayong tanlad, mas okay. Ano po? Kung mayroon tanlad, mas masarap po. Kasi wala kaming tanlad na tayo dito. Ayan. So mamaya balikan po natin yung ating kusinero kung ano po ang nalagay natin ulit dyan ng pangsahog at para makakain na rin tayo kasi mag-alas 7 na po ito sa Pilipinas. Babalikan po namin ito mamaya-maya po. Ngayon, lalagyan na natin yung huling sahog po. Ito yung tinatawag natin papaya. Ayan. Yung papaya po, ilagay na natin yan para maging malasa na yung ating ginataang native na manok sa papaya. Ayan po. Ayan. Haluin lang yan hanggang lumambot po yung papaya. Kung malambot na papaya, pwede na po yan kainin. At lagyan nyo lang ng asin o patis para timplahan nyo po kung tama na po sa inyong palasa yung asin o yung lasa po ng inyong nilutong ginataang native na manok po na Bicol style. Ayan po. So, yun na po yung luto. Mamaya balik natin kung pagluto na po siya. Balik natin sa kung anong itsura po niya pagluto na.